Tabi-tabi po. Makikiraan po. Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Magandang araw sa ating mga giligidon na tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng Aliguyon University of the Philippines Folklorist Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folklore Radio sa DZUP. Regular na mapakikinggan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa dzup.org. Tayo ay regular na ume-ere tuwing ikalawa at ikaapat na biyernes ng buwan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si Teacher AC, ang inyong host at nagbabalik po tayo ngayon sa part 2 ng ating nakaraang episode ng nakaraang buwan. Na seryeng Pandayan sa Tabi-Tabi Folklore Radio na pinamagatang Balitaw at Cebuanong Kanta sa pagtuturo ng musika. Kasama pa rin po natin ang ating napaka-espesyal na gurong panauhin, si Teacher Janice. Hi, Teacher Janice! Hello po, magandang hapon po, Teacher AC. At ako po ay nagbabalik muli para ipagpatuloy ang aralin natin noong nakaraang buwan. Ayan, tama po yung nabanggit ni Teacher Janice. Talagang nabitin tayo dun sa patkim na sinimulan ni Teacher Janice na ipakita sa atin kung paano niya nagagamit yung mga katutubong kanta at katutubong kaalaman sa pagtuturo ng musika. Muli lang po nating balikan yung seryeng Pandayan sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Original po itong na isa konsepto sa naging Pandayan workshop ng UP Aliguyan Folklorist Incorporated. At doon po namin natuklasan yung napakayamang batis ng ating mga guro sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nagagamit nila yung mga material na galing sa kanilang mga rehiyon at nagagamit ito bilang mga material sa pagtuturo sa mga estudyante. At ipinakita nga po ito ni Teacher Janice nung nakaraang episode natin, nakaraang buwan. Teacher Janice, balikan natin ng konti. Ano ba yung mga nagawa na natin nung nakaraang buwan? Yung nakaraang buwan po ay ating napag-aralan ang tungkol sa balitaw at mga Cebuanong kanta. Ang unang bahagi ng halimbawa ng balitaw, yung Pasayaw Ako Day ay ating pinag-aralan at pinakanta natin sa ating mga mag-aaral. At doon ay nakita natin at nakuha natin kung ano yung katangian ng balitaw na isang tradisyong Cebuano. Kapag pinapagawa niyo to Teacher Janice sa klase, kadalasan anong reaksyon? Paano yung reception? Paano yung pagtanggap ng Ay, klase kapag ginagawa yung intro, yung ginawa natin noong nakaraang buwan? Ayan po, nag-i-enjoy po talaga yung mga kabataan kapag merong elemento ng awitin, ng sayaw, ang ini-integrate doon sa klase. Nag-i-enjoy po yung mga bata. Lalo na pag merong microphone, parang mas naiinganyo silang sumali, jumoin sa mga gawain sa paaralan. Kaya naman, ginamit ko talaga yung microphone, yung microphone ng aking Bluetooth speaker kasi ginamit ko talaga yun po sa aking klase at mas nainganyo po silang sumali. Yung mga tahimik-tahimik lang, pero binigyan mo sila ng microphone, mas bumilis at yung kanilang pagsali at nagiging masigla ang klase. Ganon po, Teacher AC. Kaya pala, kaya pala nakaraan may microphone talaga kayo. Oo Yes nga, po. iba yung feeling, Opo. kapag may props ka rin sa habang sinasagawa yung gawain. Tapos ang isa pang interesting, yung balitaw na pinasample natin noong nakaraan. Ang ganda nung niya, yung laman mismo nung kanta, tsaka yung style, yung parang nagbabalagtasan, nagsasagutan yung dalawang tauhan doon sa kanta, pero pakanta nilang ginagawa. Opo. Tapos ang isa pang magandang lumitaw doon sa nakaraang halimbawa ni Teacher Janice ng awitin ay yung talino ng mga Pilipino, lalo na ng mga Cebuano, pagdating sa sagutang kanta, nakikita yung character mismo ng ating mga kapwa Pilipino doon sa kanilang mga kanta. Yes po, nagiging salamin yung
isang awitin para sa katangian ng mga Bisaya na mapagmahal. Bukod sa sinabi niyo po, Teacher AC, yung talino, yung husay nila sa katwiran, yung kanilang pagmamahal ay naipapakita nilang ganun pala magmahal yung mga Bisaya kahit na parang one-sided ba ang love. Pero nagpupursige pa rin baka at the end of the time, at the end or at the last part, matanggap din yung sa kabila, yung pag-ibig niya. Ganun. Oo nga, may kilig no, Teacher Janice, na parang yung yung isang character ay nagpapakipot, parang ayaw niya, pero sumasagot din no, siya nakipagsayaw din naman siya, no, tapos makikita natin yung pagpupursige nga, no, gaya ng sabi niyo, yung pagmamahal na napaka-natural, no, lumalabas talaga sa awitin natin. At ang ganda kasi hindi natin madalas nang nakikita ito no sa ngayon kasi syempre ang dami na ring influences ng mga bata ngayon, 'di ba? Kahit naman tayo ang dami na nating mga na na experience no na iba't ibang mga influences ng iba't ibang mga kanta, pero kapag binalikan natin lalo na sa classroom no makikita nila, uy, nagle-lesson kami pero kumakanta kami no. Oo. Tapos maririnig nila yung yung kanta na yung habang nasa klase mo nga ako last month, Teacher Janice, nakasmile din talaga ako. Bukod sa napakanta mo ako. Yung bang, ang Ayun, saya ng kakanta namin. experience, no? Ang Oh, saya ng experience na nakakanta natin yung yung sarili nating mga awitin. yes Ano po. yung mga aabangan natin kaya ngayon, Teacher Janice, sa susunod nating segment? Ngayong araw na ito, ang aabangan natin po ay mas ilalim na natin yung ating lesson tungkol sa tempo. So may mga iba't ibang tempo. Mayroon tayong mga katawagan para sa tempo na napag-aralan. Ayan po. At saka may mga i-introduce din tayo ng mga awiting Bisaya. Bukod sa balitaw, meron tayong mga katutubong awiting Bisaya din na ikakanta mamaya at ipi-play. Yun po. Ayan, maraming salamat, Teacher Janice. Shock na nasasabik na ang ating mga tagapakinig. Pero wait lang po, itutuloy natin yan sa ating susunod na segment kung saan magpapakitang turo na po ang ating napakahusay no, na music teacher na si Teacher Janice. So dyan lang po kayo mga tagapakinig at mga kasali at magbabalik po tayo maya-maya para ipagpatuloy yung ating kwentuhan at ang pakitang turo nga po ni Teacher Janice. Sapagkat lahat ng bagay, folklore. Mga kasali, huwag bibitiw. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa 1602, sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Tabi-Tabi Folklore Radio. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602 Kasali Ka. Nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio, partikular ang ating episode ngayong araw na balitaw at Cebuanong kanta sa pagtuturo ng musika. Ito ay hatid pa rin sa atin ng Kolehiyo ng Arte at Literatura dito lamang sa DZUP 1602 Kasali Ka. So ngayong bahagi pong ito, no, kanina po ay nagbalik tanaw tayo no, dun sa nakaraang episode natin kung saan nagsimula po ng pakitang turo si Teacher Janice kung paano niya ginagamit yung balitaw at mga Cebuanong kanta sa pagtuturo ng musika sa kanyang mga estudyante. So ngayon po ay ipagpapatuloy niya yung kanyang pakitang turo at saksihan po natin, makilahok po tayo sa ating mga kanya-kanya nating lugar sa kanyang pakitang turo. Teacher Janice? Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na ang aking mga mag-aaral sa ika-6 na baitang.
Ngayon, ako si Teacher Janice, ang inyong guro na muling nagbabalik para ipagpatuloy natin ang ating nasimulang aralin sa Musika 6 upang mas maihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa susunod na talakayan ay magbalik-aral muna tayo ng saglit. Kung naaalala ninyo, yung napag-aralan natin ay tungkol sa balitaw at Cebuanong kanta. Kaya naman para maalala ninyo kung ano yun. Ano nga ba ang balitaw? Heto, may maikli tayong gawain. Ang pamagat nito ay punan mo. Ato ang panuto, ibigay ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Gawing tanda o bakas ang mga ibibigay na video o larawan. Handa na ba kayo mga bata? Dahil handa na kayo, ito ang ating gawain. Ano nga yung balitaw? Ang balitaw ay isang tradisyong Cebuano. Ito ay kombinasyon ng ano yan kaya siya mga bata? Ayan, ano kaya yung tamang salita para sa una nating bilang? Unang bilang. Ano kaya yan mga bata? Teacher, kanta po ba yan? Kanta? Ito ay kombinasyon ng pwede naman kanta o awit. Bukod sa awit, ano ang kombinasyon ng balitaw? Tingnan ang susunod na video. Ano ang sagot mga bata? Teacher, sayaw po. Tama. Ang sagot ay sayaw. Bukod sa awit at sayaw, ito ay debate ng ano ang tamang sagot? Ano yan siya? Debate tungkol sa debate sa gitna ng ang tamang sagot ay lalaki at ng Babae po. Tama. So, ibig sabihin, ang balitaw ay tagisan ng husay sa musika at sa katwiran. At ang debate mga bata ay karaniwang umiikot sa paksa pag-ibig. Ayan, meron tayong awit. Huwag ninyong kalimutan at lagi ninyong tandaan na kapag sinasabing balitaw, ito ay kombinasyon ng awit, sayaw, debate ng lalaki at babae at ang debate ay karaniwang umiikot sa paksang pag-ibig. So, ayan mga bata, ay nabalikan na natin ang ating nakaraang aralin. Sa puntong ito mga bata, meron akong ipapanood sa inyo na maikling kwento. Kaya naman ihanda ang inyong papel at ballpen upang magtala ng mga impormasyon na makikita at maririnig ninyo sa ating video. Handa na ba kayong marinig at mapanood ang ating video? Heto mga bata. Pahalok ka kuday Asaman sa imong aping Nganuman ako ay mulakaw Asaman ngadto sa Davao Audi ay maayo ni ini maghimo kitag hanumanan panyong binudahan siniprahan sa imong ngalan Audi ay paminaw ra undo nganuman Ani ay tambag unsa man Paghinay-hinay do nganuman Ikaw mabunggo Audi ay Maayo pa undo Palayo Nalang ka na ako nganuman Kay dili ka gayod makarma Ning akong dughan Audi ay paliton kuday ang imong kaanya ani ay 5 nga akong ihatag dawata na kini Ayaw dihan o tinutunto Nga pa o pilit-pilit ko maminyo madubok ikaw Bisan sige na lagi dili wanay mo punit Ngano ba mo'y mulini kay ang gugma ko dili kabayran 5 lang ka pesos aron lang magumpo
salig. Unya ikaw magbasol, ni anang imong hiko-hiko. Sige na, ani ay lima, 5,000 ni. Tingnan ang tabi. Wakakurpe, che-che. Ayan, mga bata, nagustuhan nyo ba ang video na napanood ninyo? Nagustuhan nyo ba, mga bata? Opo, Salamat teacher. naman. At nagustuhan ninyo ang video na napanood. Ano ang napansin ninyo sa video inyong napanood? Meron ba kayong mga naitalang mga termino o mga salita doon sa video na pinanood? Meron ba kayong naitalang ganito na pangalan o salita? Eto, heto, at ito? Bukod sa mga salitang inyong naitala, ano yung napansin ninyo sa musika na inyong narinig? Yes, AC. Teacher, nagbabago po yung yung bilis po nung mga tugtog tsaka yung salita. Tama ang obserbasyon mo. At itong mga salita, mga bata, ito ay mga salitang Italyano na tumutukoy sa tempo. Yung sabi mo, bilis o bagal. At yung tempo ay tumutukoy sa bilis o bagal ng musika. Paano kaya natin basahin itong mga Italianong salita na ito? Tara, isa-isahin natin. At alin ba dito? Tukuyin natin kung alin dito yung mga tempo na mabilis, tempo na mabagal. Halika, isa-isahin natin. Yung unang salita na nailista ninyo ay yung eto. Paano kaya natin basahin? Pakinggan ninyo ng mabuti yung maririnig. Largo. Pwede nyo bang bigkasin ang salitang largo? Largo. Ayan, ang galing. Ang pangalawang salita naman ay, paano kaya yan siya basahin at bigkasin? Makinig ng mabuti. Adagio. Maari nyo bang bigkasin ang salitang adagio? Adagio. Ayan, ang galing-galing naman ni Christina. Okay, sa susunod na salita. Paano kaya yan siya basahin at bigkasin? Makinig ng mabuti. Andante. Maari nyo bang bigkasin ang salitang andante? Andante. Ayan, magaling. Susunod na salita ay, ayan, paano kaya yan siya basahin? Makinig mabuti. Vivace. Maaari nyo bang bigkasin ang salitang vivace? Vivace. Ayan, magaling. At ang panghuling salita naman ay ito. Paano kaya yan siya bigkasin? Makinig ng mabuti. Presto. Maaari nyo bang bigkasin uli ang salitang presto? Presto. Ayan, magaling. Muli ibalik natin yung mga salitang naitala ninyo at sabay-sabay nating basahin. Una ay, tama, largo. Pangalawa naman ay, Adagio. ang galing. Pangatlo naman ay, Andante. pang-apat, Vivace. at ang panglima ay, Presto. ayan, yung 5 na mga termino na nasa Italiano, terminong Italiano ay pag-aaralan natin ngayon. So, ayun yung pinakauna ninyong naitala. No, ano yun? Ano yun? Sa Bisaya, yung mabagal na tempo ay hinay. Hinay na tempo. Una yung largo. Yung largo masyadong mabagal. Ayan. Yung pangalawa naman, yung adagio. Yung adagio naman, nandoon pa rin siya sa mabagal na tempo pero hindi siya yung masyadong mabagal. Pero mabagal pa rin. Tara, makinig tayo sa
Bisayang kanta na pinamagatang Matud Nila. Ang Matud Nila ay sa Tagalog, Sabi Nila. Ito ay kinanta ni Pilita Corrales. Makinig ng mabuti. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay, kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Ayan, so napakinggan ninyo ang awiting Matud Nila. Ibig sabihin ng kantang iyan mga bata ay sabi nila. Yung babae yung kumanta, sabi nila, hindi daw bagay yung pagmamahal ko sa lalaki. Bakit daw hindi bagay? Kasi wala daw akong kayamanan na maiaalay doon sa lalaki. Kaya yung lalaki ay hindi daw masaya sa pag-ibig ko. Yun. So parang malungkot ang awitin. Kaya anong napansin ninyo sa tempo mga bata? Anong malungkot, no? Mabagal. Pero yung kanta naman, pagtapusin natin yung kantang Matud Nila mga bata, meron naman doong positibong pananaw yung babae. Yung kayamanan niya, yung tanging kayamanan niya na maibibigay niya sa lalaki ay yung kanyang bukal na pagmamahal. Bukal na pag-ibig ang maiaalay niya na walang makakapantay na bagay dito sa mundo dahil bukal na pagmamahal. Ayan, tunay na pagmamahal. So yun ang ating halimbawa para sa mabagal na tempo na largo, masyadong mabagal at saka adagio, yung may kunting bilis o may hindi masyadong mabagal. Nakuha niyo ba mga bata ang ating mabagal na tempo? Ano nga yun yung mga mababagal na tempo na napag-aralan ngayon? Yung una ay Largo. At Adagio. Yan. So proceed tayo sa susunod. Kung merong mabagal na tempo, meron naman tayong katamtaman na tempo. Ano yung katamtaman na tempo na inyong narinig doon sa ating Pasayaw Ako Day? Ano yun? Sige, ito. Yung katamtaman na tempo kung sa Bisaya ay tama-tama nga tempo. Ito yung andante. Tama-tama lang ang bilis o bagal ng tugtog. Ang halimbawa nito, class, ay yung ating mga balitaw. Yung mga balitaw ng mga awitin ay dito sila. Dito sila sa katamtaman na tempo. Yung halimbawa natin, yung Pasayaw Ako Day, na hindi natin kung ano yung mensahe yung inyong narinig kanina. Yung mensahe mga bata, hindi kayo lahat Bisaya, no? Yung mensahe doon, yung sa katapusan ng awiting Pasayaw Ako Day, kasi ayaw talaga ng babae na tanggapin yung pag-ibig ng lalaki. Gusto na lang ng lalaki na bilhin. Bibigyan siya ng pera, ng 5,000. Pero ayaw talaga ng babae, kahit na hindi na siya sa Bisaya pa, hindi na siya ikakasal, bahala na. Basta wala talaga yung pag-ibig ba doon sa lalaki. Kaya hindi mababayaran ng pera ang pag-ibig. Yun ang mensahe doon sa katapusan ng awitin, mga bata. So ang halimbawa ng mga awiting balitaw ay nasa katamtaman na tempo. Ayan. Ayan, kung mayroong mabagal, mayroong katamtaman na tempo, mayroon tayong mabilis na tempo. Yung naiwan na dalawang tempo na nabasa natin ay kabilang sa mabilis na tempo. Ano yun? Ang una, yung Vivace. Yung vivace, mabilis. At saka masigla, para bang naging masigla ka sa iyong buhay. Yun, vivace. At saka yung presto, mabilis kaysa vivace. Yan. So,
Ayan, narinig natin kanina sa Pasayaw Ako Day, yung last part, yung huling bahagi ng ating Pasayaw Ako Day, mabilis. Kaya dito sila nabibilang vivace at presto. Ngayon mga bata, makinig kayo sa ating awiting Bisaya na ang pamagat ay tong 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 pakitong kitong. Pero bago yan, pwede ba nating basahin ang ating liriko ng ating awitin? So babasahin ko tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibantog dili makuha akuray makakuha akuray makasuwa. O kayo naman, basahin ninyo sabay-sabay mga bata. Ready? Go! Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibantog dili makuha akoray makakuha akoray makasuwa. Gusto niyo bang marinig yung musika? Yung tugtog ng tong 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 pakitong kitong? Ayan, kung gusto ninyong marinig, adi makinig ng mabuti sa ating tugtog. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibantog dili makuha akuray makakuha akuray makasuwa. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibantog dili makuha akuray makakuha akuray makasuwa. Ayan, parang nagpa-practice yung iba dyan. Kaya dahil mag-practice talaga kayo kasi mamaya pakakantahin ko kayo na tong 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 pakitong kitong. Anong napansin ninyo? Yung tempo ng tong 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 pakitong kitong. Saan kaya doon sa 5 na pag-aralan natin na tempo nabibilang itong tugtuging tong 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 pakitong kitong? Doon ba sa largo, adagio, andante, vivace, o presto? Andante. So ngayon, anong ibig sabihin ng tong 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 pakitong kitong? Yung nabasa natin na titik ng ating awitin. Yung tong 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 pakitong kitong, parang sound lang doon, no? Binigyan lang ng sound. Ano yung alimango sa suba? Alam niyo yung alimango? Ayan, mayroon tayong larawan sa alimango. Yung suba sa Bisaya, yan siya. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay ilog. Ilog. Ayan, gibantog dili makuha. Yung alimango kasi meron siyang mga tinik kaya gibantog parang nalaman ng lahat na mahirap siyang dakpin. Ako ray makakuha. Ako lang yung may kaya na kunin siya at dahil ako ang nakakuha, ako lang din ang kakain. Parang ganun yung awitin. So yung awiting Cebuano, no, parang sumasalamin kung ano yung trabaho ng mga Cebuano. Lalo na yung Cebu ay pinapaligiran ng dagat, ng tubig, yamang tubig. Kaya yung mga awiting Cebuano ay bukod sa sumasalamin sa katangian ng mga nagmamahal, yung katingian nila at saka yung buhay nila. Dahil handa na kayong awitin, meron na naman at kung mikropono, at saka kantahin natin. Sabayan nyo akong kantahin ang tong 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 pakitong kitong. At mamaya meron kayong makikita, maririnig dyan. Kaya sabayan nyo lang ha. Okay, meron ba kayo dyang mikropono? Kung meron, gamitin nyo na at kumanta tayo ng sabay-sabay. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibantog dili makuha akuray makakuha akuray suwa. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibantog dili makuha akuray makakuha akuray suwa.
tong 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 pakitong kitong alimango sa soba gibanto dili makuha ako'y makakuha ako'y makasuwa. Tong 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 pakitong kitong alimango sa suba gibanto dili makuha ako'y makakuha suwa. Ayan mga bata, nagustuhan nyo ba yung ating singing session ngayon? Nagustuhan nyo ba? Ayan, madali lang ba kantahin ang mga Cebuanong awitin? No? Siyempre, hindi natin unang lingwahe, kaya nahihirapan tayo. Pero salamat pa rin dahil sumabay kayo sa ating pag-awit. Meron ba kayo napansin doon sa ating awitin? Tama, meron kayong napansin, di ba? Yung magkakaibang tempo. Isang awitin pero iniiba-iba ang tempo. Kaya balikan natin yung awitin at sabihin niyo kung ano kaya yung tempo. Ano gani yung mga tempo na napag-aralan natin? Una, yung largo, yung mabagal masyado. Yung adagio, yung hindi masyadong mabagal. Pero nandoon pa rin siya sa mabagal na tempo. Andante, yung katamtaman. Yung vivace, mabilis pero masigla. At saka yung presto, yung mabilis na mabilis. Hindi naman yung pinakamabilis kasi meron naman talagang tempo para sa pinakamabilis. Doon lang siya sa mabilis na mabilis. Sige. Okay, so pakinggan natin muli mga bata ang ating tugtugin at sabihin niyo kung anong particular na tempo ang bahaging ito. Ano kaya yung tempo ng bahaging iyan? Teacher, andante po ba? Tama, AC. Ang tamang sagot ay andante. Magaling. Sa susunod naman na bahagi, pakinggan natin. Yun naman na bahagi. Ano kaya yung particular na tempo? Teacher, parang vivace na po. Vivace ba? Tama ka ulit, Ana. Tama ang sagot mo. Yung ikatlong bahagi, makinig tayo. Ayan. Ano yung ikatlong bahagi? Ano kaya yung tempo sa ikatlong bahagi ng Pakitong-Kitong? Teacher, presto. Presto, tama ka. AC, sasagot mo. Ayan, sa ika-apit naman na bahagi. Anong napansin ninyo? Teacher, di ko po sure. Largo na po ba? Sige, pakinggan natin yung susunod para matukoy natin kung largo ba o yung isa na adagio, no? Pero alam niyo na, mabagal ang tempo. Kasi kailangan kasi yan, meron kasi yung tool. Pero at least, no, alam natin na mabagal ang tempo at doon siya nabibilang sa, it's either sa adagio or sa largo. Sige, pakinggan natin yung ikalimang bahagi.
mas mabagal? Yung nauna o yung itong bahaging ito? Mas mabagal po ngayon. Sige. Dahil mas mabagal ang ngayon na bahagi, so ano ang pangalan ng tempong yon? Largo po. Yes, very good. Tama ka. Largo. At yung isa naman ay Adagio. Yan, ang galing-galing ng mga bata. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at natutuwa din ako nalaman ninyo yung mga particular na tempo na nasa Italianong terminolohiya. So, ayan na. Dito na tayo malapit na tayong matapos. Dito na tayo sa bahaging paglalahat. Ayan, may mga tanong ako at sabihin ninyo ang sagot. Itaas lamang ang inyong mga kamay at para makasagot kayo. At tandaan, meron tayong ticket para sa ating raffle draw. Ano ang tempo? Ayan, tama yun. Ang tempo ay isang mahalagang elemento ng musika na tumutukoy sa bagal o bilis ng isang awitin o tugtugin. Ito ay salitang Italiano na ang ibig sabihin ay time o oras. Yung tempo ay sa Italiano time. Ibig sabihin yan time o oras. So meron tayong yung napag-aralan natin, meron tayong mababagal na tempo. Halimbawa nito ay largo at adagio. Meron tayong katamtaman na tempo. Ang halimbawa nito ay andante. At ang mabilis na tempo, ang halimbawa ay vivace at presto. Ayan ang tempo. Pangalawang tanong, paano nakaaapekto ang mensahe na awitin sa tempo ng musika? Naapektuhan yung tempo sa pamamagitan ng mensahe o damdamin ng isang awitin. 'Di ba? Kapag mabagal ang tempo, yung mensahe ng awitin parang malungkot. Yung mga malulungkot na mensahe ng awitin, yung tempo niya ay mabagal. Yun namang parang masaya yung mensahe o yung damdamin na ipinapahiwatig. Yung tempo niya ay mabilis. Yun. Tsaka parang nagkikwento lang, andante lang, katamtaman ang tempo. Ayan mga bata. Yung pangatlong tanong, ayan, ito gusto kong malaman mula sa inyong mga bata. Ano ang naramdaman mo o ninyo nang inawit ninyo yung mga awiting Bisaya o Cebuano? Gusto kong marinig si Ana. Teacher, masaya po. Masaya po yung mga kanta. Ayan, natutuwa akong marinig yan na nasiyahan kayo sa pag-awit at pakikijoin sa pag-awit ng ating mga Cebuanong awitin. Maraming salamat. Yung pang-apat naman, paano mo mapangangalagaan ang mga Cebuanong kanta na nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kulturang Bisaya? Kayo mga bata, paano ninyo sa English pa, ma-preserve yung ating mga Cebuanong kanta na nagbibigay ng mahalagang pananaw, katangian ng mga Bisaya, kulturang Bisaya. Yes. Teacher, ano po, palagi po kakantahin po. Yes, Very good. Salamat naman at pwede ninyong i-integrate yan sa inyong mga list of songs na kakantahin ninyo. At saka doon, katulad ko na bilang guro, na isang guro, i-integrate ko doon yung mga awiting Bisaya doon sa klase. Ayan, maraming salamat mga bata sa inyong mga sagot. Ngayon ay tutungo na tayo sa huling bahagi ng ating aralin, ang pagtataya, kung saan masusukat ang inyong natutunan sa ating leksyon. Madali lamang ang ating gawain. Panuto, makinig ng mabuti sa mga awiting Cebuano o Bisaya. Suriin kung mabagal, katamtaman o mabilis ang tempo nito. Isulat ang iyong sagot sa papel. Ano daw ang isusulat sa inyong papel? Tama, ang isusulat sa inyong papel ay mabagal. Kung mabagal ang tempo ng awiting inyong maririnig o katamtaman o mabilis. Dahil handa na kayo, heto ang unang tugtugin. Ikaw ay o damhin
Ayan mga bata, narinig na ninyo ang unang tugtog. Ang unang tugtog ay may pamagat na pinitik ning dugan kung sa Tagalog ay tinitibok ng puso. Ito ay halimbawa ng balitaw. Ang mensahe ng pinitik ning dugan ay kapag yung isang tao ay tinitibok ng puso mo para daw motorsiklo na kalakas ng tibok ng puso mo. So yan. So ano kaya ang tempo ng awiting ito? Ang tempo ng awiting ito ay katamtaman. So ang nakasagot ng katamtaman ay sino? Ayan, magaling. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Katamtaman. Heto ang ikalawang tugtog. Si Pilimon. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanuba. Ayan mga bata, ang ikalawang bilang may tugtugin ng pamagat ay si Pilimon. Si Pilimon na isang awitin ng Bisaya ay sumasalamin sa pamumuhay ng isang mangingisda kung saan ay nanguha siya ng isda at ipinagbili niya ito sa palengke. Nagkaroon siya ng salapi, ngunit yung salapi ay binili niya ng inumin. Doon inumin na tawag ay tuba. Ayan. So ano ang tempo ng awiting si Pilimon? Ang tempo nito ay katamtaman pa rin. Ayun, mahusay. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Katamtaman. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang ng pamagat ay ako si Takore. Ako si Takore, gamayog dako, kini ang ukalano, kini ang inisan. Kung bukal, bukulo-kulo, kunita ako o ibuko. Ayan, ako si Takore ay isang action song kung saan ang Takore ay mayroong maliit, mayroong malaki. Meron siyang hawakan na kapag nilalagyan ng tubig, na kapag siya ay nakaabot na sa 100% degree o 100 degrees Celsius, ay bubukal ito. Kukulo. At yung tubig na galing sa kulo ay pwede mo yan siyang gamitin para mangape. Ayan, ako si Takore. Ano naman ang tempo ng awiting ito? Ang tempo ng ako si Takore ay tama, mabilis. Ayan. At dumako tayo sa ikaapat na bilang na pobreng alindahan. Ako'y pobreng alindahan sa huy-huy ardano. Nangita o kapanibaan ahay sa tanaman sa mga kabulakan. Pumaralitang alindahaw sa Tagalog ay ito ay tutubi. Ayan, maralitang tutubi na go with the flow lamang sa pamumuhay. Katulad ng mga pamumuhay ng mga Bisaya ay go with the flow lang. Okay, so sa narinig ninyo, ano ang tempo ng awiting ito? Ang tempo ng awiting pobreng alindahaw ay mabagal. At sa huling bilang, makinig ng mabuti. Sa dugay ng
Ayan ay lagkaw. Ang lagkaw ay isang halimbawa ng awiting pag-ibig. Awitin ng pag-ibig, no? So ano ang tempo ng awiting ito? Ang tempo ng awiting ito ay mabagal. Ayan, sino nakakuha ng tamang sagot? Ayan, mahusay mga bata. At ngayon ay tutungo na tayo sa pinanabikang bahagi ng ating programa, ang raffle draw. Kung saan yung participation ninyo ay binigyan kayo ng ticket at ngayon ay malalaman ninyo kung ano ang inyong premyo. O, sino ang may ticket dyan? Unahin natin si Ana. Si Ana ay mayroong ticket at ngayon ay ano kaya yung maiuwi niya? Handa na ba kayong malaman? Spin the wheel. 5, 4, 3, 2, 1, and stop! Ayan! At ang nakuha ni Ana ay isang Choco Mocho. Ayan. Pumunta naman tayo kay Christina. Mayroon din siyang ticket. So, Christina, handa ka na ba para sa iyong premyo ngayon? Ang premyo mo ay 5, 4, 3, 2, 1. Ang maiuwi mo ay pampaganda pulbo. Ngayon naman, doon tayo kay AC. Si AC ay may ticket din para sa ating raffle draw. AC, handa ka na ba na malaman kung ano ang maiuwi mo? Heto ang maiuwi mo. 5, 4, 3, 2, and 1. Oh, yan ay wala siyang nakasulat. Ibig sabihin, kung ano yung gusto niyang maiuwi, kung ano ang gusto niyang premyo na gusto niyang maiuwi, sabay, pwede niyang sabihin sa akin. O, mamaya ay sasabihin mo sa akin kung ano yung gusto mong premyo. Ha? Kaya naman, mga bata, maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa pagsabay sa akin sa pag-awit at sa pagkatuto ng mga awiting balitaw at awiting Cebuano. Hanggang sa muli! Salamat! At maraming salamat po, Teacher Janice, sa napakagandang pakitang turo natin ngayong araw. So, nakakatuwa po no, nakatatlong kanta tayo. Pero bago po natin iproseso yung mga nangyari at ang ating na-experience ngayong araw, maikli po muna tayong break mga kasali. No? Sa ating pagpabalik ay ina-wrap up na po natin ito at pag-uusapan natin ang naging danas natin no, sa pakitang turo ni Teacher Janice. Sapagkat lahat ng bagay, folklore. Mga kasali, huwag bibitiw, ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Tabi-tabi Folklore Radio. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602 Kasali Ka at nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio na hatid pa rin sa atin ng Aliguyon UP Folklorist dito lamang sa DZUP 1602. Ako po muli si Teacher AC at kasama pa rin natin si Teacher Janice na nagpakita ng turo kanina no, kung paano ginagamit ang iba't ibang kantang Cebuano no, sa pagtuturo niya ng aralin sa musika. Saan yung nakakaiba yung experience natin, Teacher Janice? Kamusta ang pakiramdam? Ayan, parang nabunutan na ng tinik dahil natapos na rin at natutuwa ako na naging bahagi ako dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio kasama po ikaw, Ma'am AC. Yan, masaya po yung experience. Sobra nga po yung nabunutan ng tinik. Talagang nung last episode natin, ito yung iniisip ko na sana matapos namin ni Teacher Janice kasi ang ganda nung lesson. Tapos yung experience din sa iba't ibang kanta na nagamit yung sariling wika no. At babalikan lang po natin no mga kasali na itong pakitang turo ni Teacher Janice ay sa sarangani. Yes. Mga estudyante, mga mag-aaral po ng grade 6 sa sarangani niya ito itinuturo. Kaya po sabi niya kanina, 'di ba, may ilan sa atin doon sa mga estudyante no
na maaaring hindi alam yung wikang Cebuano. Kaya nagtuturo siya ng wika mismo, no? Ano yung kahulugan ng mga lyrics ng mga kanta habang pinapatry din niya dun sa mga bata yung kanta. At ang isa pa sa mga pinaka nagustuhan ko, Teacher Janice, yung paano mo inilalapat yung nilalaman ng kanta. Bukod dun sa lesson, na ang ganda kasi na-apply yung bilis no nung musika, nung tempo, no, yung ano yung laman ng bawat kanta. Kahit nga yung tong 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 pakitong pintong, no, pinakita mo kung paano nito nare-reflect yung kultura, no, at yung heograpiya nung inyong lugar, no, o lugar nung pinagmulan, no, nung kanta. At interesting yung Teacher Janice kasi meron din itong version nun nung tong 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 pakitong Tagalog. kitong. Opo. Oo, kaya parang, uy, meron palang iba-ibang version no nung Mm. kanta na yon. So, makikita kung paano tayo nagkakaugnay-ugnay pa rin kahit sa ano no, kahit sa mismo mga kantang ano bahagi no ng ating pang-araw-araw. Sa mga ano, Teacher Janice, so ito yung mga madalas mong nagagamit sa klase ng mga Opo. kanta. Ilan lang itong mga Bisaya na mga awitin na ginagamit. Bukod sa mga Bisaya, may mga ibang katutubong awitin na ginagamit, yung mula sa mga Ilonggo. Kaya naman, nag-aaral din ako. At saka yung anong ibig sabihin ng awitin. Kaya maganda ang experience na gumamit ka ng iba't ibang awitin ng iba't ibang katutubo. Kasi nai-enrich din yung knowledge mo. Hindi lang yung mga kabataan, pati ikaw, ako na guro po sa musika. Yan. Oo, tsaka lalo na music, no? Iba yung Mm. ano iba yung effect. Sabi mo nga kanina, yung ano, yung kwento at yung pag-ibig, no, na pagsasama dun sa mga kanta. Tapos, syempre, yung musika ay napakalapit sa damdamin natin, Mm. no? Kaya napakahalagang pantawid nito para sa akin, Teacher Janice, nung pagtuturo ng pagkakakilanlan ng kultura mismo. Kasi ang lapit-lapit sa puso natin ng musika. Opo. Tapos lalo mo pang nilalapit yung mga awit naman ng mga bata doon sa area kung saan ka nagtuturo, teach, na nakakakuha Opo, ka rin yung ng mga blaan. sample. Opo, halimbawa po, meron din yung mga simple lang na meron ding translation sa Tagalog o Bisaya like gumna, 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 Superman. Tesakov, gumna, gumna, Superman. Gumna, 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 Superman. Tesakov, gumna ni Superman. Ang ibig pong sabihin nito ay balay, balay, balay ni Superman. Nasunog ang balay, balay ni Superman. Balay, balay ni Superman. Nasunog ang balay ni Superman. So, yun po ang ibig sabihin ng uh, Blaan song na inawit ko ngayon. Napakalaking advantage, Teacher Janice, kasi scholar, yung ano ka rin yung ano, scholar, nag-aaral, nakapag-masters ka rin, no? Talagang hasa ka rin sa research. Kaya napakalaking advantage din, no? Kaya ang dali mo lang din siguro ano, nakakapag research no dun sa mga ginagamit mong material sa pagtuturo. Pero nakakatuwa na nakakagamit ka rin teach ng ano, yung mula sa mga blaan mismo Oh, ng mga simple lang awit. po talaga. Opo, yung mga simpleng mga awitin. Oo, yung mga Pero simpleng pag, awitin lang pag po. ganun, teach na nakakahingi ka rin ng ano ng help sa ibang mga co-teachers na may mga IT Oh, teachers ka rin meron nakasama. kami doon sa eskwelahan namin, meron kaming mga apat na IP teachers. Pero yung nandoon sila sa kindergarten, may isa doon po. Oo. Pero meron ding mga IP teachers kasi depende kung BSED kasi secondary education sila kaya dinala sila or doon sila na-assign sa a higher grade level. So meron din kaming grade 10 IP teacher. Ayan po, meron kaming grade 3 IP teacher. Kasi naman yung blaan, for example, um, yung first language ang ituturo doon sa primary level. Kaya doon
yung mga teachers na IP ina-assign. Dito sa higher grade level ay hindi masyado, except na lang kung yun ang kinuha na kurso ay pang senior high school or junior high school. Pero pag elementary yung kanilang degree, ay doon talaga sila sa primary level. At doon sa mga bata, sa mga kultura talaga nila, like yung awitin nila at saka yung mga sayaw nila doon sa primary level, kinder to grade 3. Ayan po. Ayan, nakakatuwa. Oo nga, napaka-essential, no, na doon sa konteksto nila nakalugar, no, yung kanilang mga natututunan. Gaya nung pinakita mo sa amin, Teacher Janice, na na napakalapit sa kanila yung mga inaaral nila, no, hindi ito foreign na na inaaral lang nila at parang kakabisaduhin lang o aaralin lang para makapasa sa exam, ganyan, no? Ito ay talagang lubog, no, doon sa kanilang kapaligiran. Gaya ng sabi mo kanina, doon sa kanilang buhay. Kasi yun yung inilalarawan ng mga kanta. Bilang mga huling mensahe, Teacher Janice, anong maipapayo mo sa mga kapwa mo guro na gustong kasi 'di ba hindi rin naman biro yung research na ginagawa mo, Teacher Janice, yung pag-compile nga lang ito mga materials, yung pag-prepare mo ng iyong activities, paano ito magiging interesting sa mga bata, 'di ba? Napakadaming trabaho ng isang guro. Ah, Anong maipapayo mo, ah, Teach, sa mga kapwa guro na gusto ring subukan yung paggamit, no, ng ah, mga katutubong material natin o yung mga kaalamang bayan, awiting bayan sa kanilang bilang material sa kanilang klase. Kaya ang maipapayo ko po, teacher, is tandaan lang nila yung TIP. Ano yung TIP? Yung TI ay tiyaga at saka yung P pananaliksik. So kailangan talaga tiyaga. O bilang guro, kailangan talagang magtiyaga na humanap ng mga learning resources. Tsaka pananaliksik kasi hindi lahat nakukuha natin sa libro. So kailangan mong mag-double effort para makakuha pa ng mas magandang learning resources. Ito yung mga learning resources na ginamit ko. Actually, nandyan na lahat sa YouTube. Kailangan mo lang hanapin o kailangan mo lang mag-isip kung ano yung gagamitin at nandyan sa internet. Kung wala man sa libro kasi ah, may mga like videos, nandoon man talaga yan sa internet. So kailangan mo lang na humanap doon. Yun, tiyaga at pananaliksik. At saka maganda gamitin yung mga like sa musika, mas maganda gamitin yung halimbawa sayaw, yung mga awitin kasi nagagamit siya bilang springboard or sa Tagalog ba, lunsaran para mas maengganyo yung mga kabataan na sumali at maging active sa klase. Kaya yun po, ginamit ko yung mga awitin sa aking klase. At saka, kung hindi man awitin, mga sayaw din. Ayan po. Siyempre, kasi MAPE, may four learning components, music, arts, PE, and health. So, kailangan ko ding i-vary kung ano yung gagamitin ko bilang springboard. Ayan po. Ayan, hindi ko makakalimutan yan, Teacher Janice, ang tip, no? Tip, tiyaga. Totoo, kasi talagang tayo mga teachers matutsaga na tayo, pero yung pananaliksik, minsan challenging talaga yon, lalo na ang dami nating ibang mga gawain, no? Parang ang hirap isingit nung aaralin mo pa ng paulit-ulit o hahanap ka pa ng ibang mga material, no? Pero ang isang advantage din natin, dahil nasa iba-ibang lugar tayo ng bansa, yung bukod dun sa nabanggit mo, Teacher Janice, na sa internet at sa iba pang mga sources, no? Yung mismo nasa paligid, no? Kasi yun yung makakapukaw din ng atensyon at yung paano makaka-relate yung ating mga estudyante. Ano yung mga interesting para sa kanila. Nasa mismong mga bayan, no? Nasa mismong mga pamayanan natin, ang dami rin nating pwedeng makuha. At napakalaking ambag nung ginawa mo, Teacher Janice, kasi naipakita mo na pwede nating maipon, makalap yung mga materyales na ito. At gaya ng sabi mo dun sa paglalahat, no, paano mapapanatili pa, di ba? Sina-challenge mo yung mga estudyante na sila mismo ay magkaroon ng kusa, no, magkaroon ng initiative kung paano sa kanila manggagaling yung patuloy na pagbuhay
ng ating kultura, kasi kultura natin yung laman no ng mga awit na ginamit mo sa klase. At bukod dun sa paglalatag ng springboard, ang pinakagusto ko talaga yung kahit mismong lesson, nandoon siya. No? Habang dinidiscuss mo yung lesson, meron pa rin, no? Hindi yung basta ka lang nagtuturo na na nakikinig lang yung mga estudyante. Kung hindi nandoon yung interaction talaga. Nai-imagine ko na ang classroom mo, Teacher Janice, na napakasaya. No, kasi laging may kantahan, no? Laging may tawanan. Kasi syempre magtatawanan yung mga bata, di ba? Kapag narinig nilang kumakanta yung mga kaklase nila. So, ganun yung Kailangan potential. talaga. Kailangan gawin ang klase na fun para mas mas-sustain yung attention nila. Opo, teacher. Kaya ganon. Ayan, maraming salamat po, Teacher Janice. So ngayong araw po, mga kasali, mga ka-folklore, ginamit natin no yung mga awitin Cebuano at mga balitaw para magamit no sa aralin sa musika at naipakita ni Teacher Janice kung gaano kasaya no sa isang klase ng musika niya no dahil napaka-aktibong kumakanta, sumasayaw at nagtatawanan no sa loob ng kanyang klase gamit ang ating mga katutubong material, no? At muli, no, sa mga susunod pang episode ng ating serye ay mas maipapakita pa natin ito sa seryeng Pandayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Teacher Janice, maraming salamat sa pagbibigay ng oras niyo sa amin at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Maraming salamat po. Thank you po. At salamat mga kasali at mga ka-folklore. Magkita-kita po tayo muli sa susunod Tabi-Tabi Folklore Radio. Maraming salamat sa mga sumubaybay at nakinig sa ating episode ngayong araw. Sa mga tumutok sa kani-kanilang mga radyo at sa DZUP 1602 kHz at live stream sa pamagitan ng dzup.org at DZUP Facebook page. Muli, ako po si Teacher AC, kasama ko pa rin po si Teacher Janice Lorania. At magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode sapagkat lahat ng bagay folklore dito sa DZUP 1602, kasali ka. Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.